Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! EPP 5, Lesson 1, Week 1. Mga kasanayan, natatalakay ang mga karaniwang sira at pamamaraan ng pagkukumpani ng mga produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Nilalaman, mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Unang araw. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Kilalanin ang mga litratong ipapakita. Ang bawat litrato ay mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Kailangan na makilala ng bawat mag-aaral kung saan gawa o yari ang mga nakikita sa litrato. Itaas ang kanang kamay kung nakikilala ang mga sumusunod. Sa tingin ninyo, ano ang kahalagahan ng mga klaseng produkto, kagamitan o bagay na inyong nakita sa inyong bahay o sa ibang lugar na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa? Sa loob ng 5 minuto, maghanap ng mga kagamitan o bagay na makikita sa loob ng classroom na yari sa kahoy, metal at dekuryente at kilalanin ito. Ibahagi rin ang paggamit nito sa buong klase, mula sa mga kagamitan o bagay na nakikita sa loob ng classroom. Pansinin kung ito ba ay merong mga sira at kung meron man ay ilarawan ang mga ito. Mga bata, anong klaseng materyales gawa ang isang produkto, kagamitan o bagay na nahanap? Ano-ano ang mga sira na nakita sa kagamitan? Nasubukan niyo na bang magkumpuni sa mga sirang bagay o kagamitan sa bahay? Bago natin simulan ang pag-aaral, kailangan muna natin malaman at matutunan ang mga importanteng impormasyon patungkol sa aralin na itatalakay natin ngayon. Meron lang tayong isang layunin at ito ay pagtalakay ng mga karaniwang sira at pamamaraan ng pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Sa tingin ninyo, bakit natin kailangan malaman ang mga sira sa mga kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal at dekuryente? Ngayon mga bata, ating alamin kung ano nga ba ang woodworking. Ito ay sining at kasanayan sa paggawa ng mga bagay mula sa kahoy gamit ang iba't ibang mga kasangkapan at pamamaraang pang woodworking. Ito ay maaaring maglaman ng paggawa ng mga kagamitan tulad ng mga mesa, upuan, kaban at iba pa. Wires o kable. Ito ay mga strands ng metal na karaniwang ginagamit upang magpadala ng kuryente, data o iba pang mga signal mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Ginagamit ang mga ito sa iba't ibang aplikasyon tulad ng elektrisidad, komunikasyon at networking. Iron oxide. Ito ay kilala bilang iron rust, asupre o kalawang. Ito ay isang kemikal na sangkap na binubuo ng mga atom ng bakal at oksiheno. Karaniwang kulay pula o kulay kauring brown ang iron oxide. At ito ay karaniwang nabubuo sa reaksyon ng bakal at oxygen sa presensya ng tubig o halamang dagat. Oxygen. Ito ay isang gas na makikita sa atmosfera ng daigdig at mahalaga para sa buhay. Kaugnay nito ang tinatawag na industrial oxygen na karaniwang ginagamit sa pagputol ng bakal, welding at iba pang prosesong industrial. Mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Narito ang mechanics. Una, papangkatin sa ilang grupo ang mga mag-aaral. Pangalawa, magpapakita ang guro ng mga litrato gamit ang PowerPoint presentation. Pangatlo,
Magtulungan at mag-unahan ang bawat grupo na sagutan ang mga makikitang litrato sa screen. Pang-apat, sa bawat litrato na makikita ay kailangan may mag-aaral na magre-representa ng pangkat upang ilarawan ito. Sa gabay ng guro, sisiguraduhin na ang sagot ng grupo ay tugma sa tamang sagot. At pang-lima, ang unang grupo na makakasagot ay siyang makakakuha ng puntos habang ang grupo na hindi nakasagot ay walang makukuhang puntos. Ito ang mga karaniwang sira ng mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Tingnan at suriin. Pagkabali ng upuan. Ang pagkabali ng upuan ay maaaring dulot ng ilang kadahilanan tulad ng depende sa istruktura ng kahoy, mababang kalidad ng materyales o maling pagsasanay ng woodworking. Pagkaputol ng wires. Ang pagkaputol ng mga wires o kable ay maaaring sanhi ng ilang factor tulad ng labis na pagtensyon, pisikal na pinsala o panahon. Minsan, rodents o iba pang hayop na nagngingit-kit ng mga wires ay maaaring maging dahilan din. Baluktot na tubo or metal. Ang baluktot na tubo o metal ay maaaring maging resulta ng pisikal na pinsala sa paggamit o hindi wastong pagsuporta sa estruktura ng metal ay maaaring magdulot ng baluktot na anyo. Kinalawang na metal. Ang kinalawang na metal ay karaniwang dulot ng reaksyon ng metal sa oxygen at tubig, isang proseso na tinatawag na oxidation. Kapag ang metal ay napapaharap sa oxygen at tubig, nabubuo ang iron oxide o kinalawang. Basag na salamin. Ang basag na salamin ay maaaring sanhi ng iba't ibang bagay tulad ng pagkabangga, pagbagsak o pagkasira ng panahon. Ikalawa at ikatlong araw. Sa loob ng 5 minuto, ang bawat grupo ay maghahanap ng mga sirang produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa na napapaloob lamang sa silid-aralan o sa paaralan. Sa loob ng 12 minuto at gamit ang sulatang gabay o worksheet, sasagutan ang sumusunod na tanong. Una, anong klaseng produkto, kagamitan o bagay ang inyong nakita? Pangalawa, saan yari ang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Pangatlo, ano ang nakikitang sira o problema ng produkto, kagamitan o bagay na nakita? Pang-apat, bakit kaya nagkaroon ng sira ang isang produkto, kagamitan o bagay na nakita? At panglima, anong paraan at solusyon ang pwede mong magawa sa sirang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Kamusta ang inyong karanasan sa gawain? Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ito? Masaya ako at nakompleto ninyo ang inyong gawain. Ngayon ay isa-isa natin suriin ang inyong mga nakitang sirang produkto, kagamitan o bagay sa loob ng ating silid-aralan o campus. Inaanyayahan kong magpunta sa harap ang buong grupo para sa presentasyon ng inyong output. Magsimula tayo sa grupo na unang nakapagdikit ng kanilang output sa pisara. Ika-4 na araw. Mga bata, sa anong paraan maiwasan ang mga sirang produkto, kagamitan o bagay? Ano ang mga dahilan kung bakit nasisira ang isang produkto, kagamitan o bagay? Bilang isang mag-aaral, ano kaya ang kaya mong magawa upang maiwasan ang pagkasira ng isang kagamitan, produkto o bagay? Kilalanin ang mga sumusunod na larawan na nagpapakita ng mga karaniwang sira sa produkto, kagamitan o bagay. Pangalanan ang mga sira at isulat ito sa patlang.
Para sa inyong takdang aralin, kumuha ng litrato ng isa sa anumang produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa na may sira sa inyong bahay. Kilalanin at ilarawan. Ilagay ang inyong output sa isang short band paper. Isulat ang inyong pangalan, antas at section at petsa ng pagsumite. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!